Eto po bang si Sir Jobert, kasal po ba kayo or kinakasama live-in partner? Hindi po. Hindi po kayo kasal? Hindi po kami kasal. Live-in lang po. Pero eto pong 6-year-old is anak po ninyo, dalawa ni Sir Jobert. Opo. Siya yung biological na Opo. tatay. Opo. Okay. So, ma'am, ano pong nangyari? Bakit parang naging, ano ba nangyari dyan? Itinakas niya ba sa'yo yung bata? Nagpaalam ba sa'yo? Ano po ba ang nangyari po dyan, ma'am? Ano po, lagi po kasi kami nag-aaway dahil po sa babae niya. Nagtrabaho po siya sa Nueva Ecija po sa gilingan ng palay nung March po. Tapos, March 28 po siya umalis kasi po sa sobrang hirap ng hanap buhay namin sa Novaliches. Nagtatrabaho po siya kung saan-saan. Tapos po, March 28, pumunta po sa Nueva Ecija, nagtrabaho. May 13 po, umuwi sa Novaliches sa bahay namin, sa inuupahan po namin. May 14 po, natuklasan ko po yung pambababae po niya, nabuksan ko po yung Facebook account niya. Nag-away po kami na nag-away, umalis po siya noon. Hindi ko po alam kung saan pumunta. May 31 naman po, bumalik siya. Inaway ko po ulit kasi sa sobrang sakit po ng nararamdaman ko na bakit niya po ako niloko. Ayun po, sa sobrang away namin, umalis po siya. Kasama po yung anak ko, hinabol ko po. Sabi ko, saan kayo pupunta? Saan mo dadalhin yung anak ko? Sabi po niya, pupunta ako sa barangay, irereklamo kita kasi sinasaktan mo ako. Sabi ko, sige, pumunta ka sa barangay at susunod ako, isasarado ko lang yung bahay. Nang pumunta na po ako sa barangay, wala naman po sila, wala po yung mag-ama. Hanggang ngayon po, hindi ko alam kung saan na po. Lahat na po ng kamag-anak, kakilala, kapamilya, kinuntak ko po. Wala po talaga. Hindi po natin alam hanggang ngayon kung asan po siya at yung bata. Opo, sobra na po akong nag-aalala kung ano nangyayari sa anak ko. Yung bata po is 6 years old. Opo, mag-grade 1 na po sana. May teacher na po yun, room at kung anong oras papasok sa Villa Verde po. Hindi na rin nakapasok. Hindi na rin po nakapasok. Okay. So asan kaya tong bata? Saan niya kaya dinala ito? Itong bata po ba ay ano yun? Kinuha na niya or kusang sumama sa kanya yung bata? Sumama po kasi sabi niya, miss na kita pa, gusto na kitang mahal na mahal kita pa, bakit ang tagal mong bumalik? Okay. Tapos sabi ko, bumalik ka, aalis ka ulit, paano yung anak natin? Nakita ko na lang po lumabas na, hinabol ko po sila. Yun po ang sabi niya, pupunta sa barangay. Payag naman po ako na pumunta sila sa barangay. Sabi ko, sige, punta ka sa barangay para doon tayo magkaalaman ng ginagawa mong panluloko mo sa akin. So, ma'am, ngayon po, no, more than 2 weeks na po na hindi natin alam kung asan yung bata, hindi nyo na nakausap, hindi nyo na po nakita. Wala tayong impormasyon, tama po ba? Wala po. Ito po ba, ma'am, nailapit na natin sa mga kapulisan? Opo, bumalik nga po ako sa probinsya namin sa Bicol. Nagtanong-tanong po ako kasi dati po kaming taga roon. Nagpa-blatter po ako kung sa barangay po namin, sa Itangon Bula, kung sakali po na umuwi doon sa malaman ko. Pumunta din po ako sa DSWD para po i-report na hindi makakapasok yung anak ko kasi purpose beneficiary po siya. Kailangan po ng enrollment certificate. Okay. Ma'am, yung ito po bang si Tatay Jobert, I should say, siya po ba ay danger dun sa bata? Sinasaktan ba niya yung bata? Hindi po. Hindi naman. Hindi po. Pero sa ngayon kasi, inilayo niya sa inyo, itinago niya sa inyo yung bata. Opo. Sa batas natin, Shari, kung hindi po kasal yung nagsasama, parental authority and custodial right over the kid, their common child, belongs to the mother. Especially na yung bata po dito is 6 years old. Under family code po again, no child under 7 years of age should be separated from the mother. Karapatan po nung nanay na makapiling po niya yung anak niya. Hindi lang makapiling. In the event na nahiwalay siya kahit papano dun sa bata, karapatan po niyang malaman asan yung bata. And right now, wala tayong information. Sergeant, nakarating na daw po sa inyo itong sitwasyon ni Ma'am Rosemary Pentecostes. Hinahanap po natin ngayon yung bata. Nandun daw po sa kanyang biological father, pero 2 weeks na. Wala pa rin tayong impormasyon. Kamusta po ang ating paghahanap, Sergeant?
Yes, sir. Actually, pumunta nga po dito nung January 10. May report na po niya na isinama nga daw po ng live-in partner niya yung anak nilang 6 years old. Na may po dito, may pinilapan po siyang incident record form na ang tawag nito para makipagtulungan sa ahensya natin na mahanap or matukoy kung saan. Then, for filing of case naman, pwede i-assist natin siya for failure to return a minor against dun sa live-in partner niya, sir. Yes po. Kailangan po natin mahanap ito pong bata. We don't know kung kamusta siya, ano yung condition niya, pero ang alam natin sa ngayon, dapat yung bata na yan ay pumasok sa eskwelahan. Lahat nung itong pag-aaral ng bata napabayaan na. So, Sergeant, let's double down on all our efforts para sana yung buong pwersa ng ating kapulisan magtulong-tulong para din mahanap po itong bata po na ito. Yes, sir. Oo. Again, Shari, the mother has every right in this case. The law favors the mother in the event na siya po ay non-marital child. Exclusive po sa kanya. Siya lang ang may parental authority. Kasama na po dyan yung custodial right. Kaya nga po, mapapansin po ninyo, in these cases, lagi namin sinasabi, ipagpaalam mo sa nanay. Okay? Bakit? Iyan yung requirement po ng batas. So, sa tulong po ng ating kapulisan ni na Sergeant Nora Bimaw, sana po, Sergeant, mabigyan nyo kami ng magandang update sa mga susunod po na araw. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Si Sergeant Nora Bimaw, ang OIC ng Women's and Children Protection Desk, ang ating Station 4 QC PD. Jobert, kung nasaan ka man ngayon, kung saan man dinala yung anak natin, si Bambam, sobra na akong nangungulila at nag-aalala sa anak natin. Ipaalam mo naman sana sa akin kung nasaan na yung anak natin at ibalik mo na sa akin. Hindi naman ako magkakaso tulad ng sinasabi ng mga iba mong tita na bakit daw ako nag-report kaagad sa DSWD at sa pulis. Nag-report ako sa DSWD sa Bula, sa Camarinesor kasi kailangan yun kasi beneficiary si Bambam, yung anak natin, beneficiary ng purpose, kaya nag-report ako. Tapos sabi sa akin, mag-report din ako sa pulis, kaya ako pumunta sa pulis. So, ibig sabihin parang hindi po cooperative yung pamilya po ni Jobert? Opo, may tita po na nagsabi na bakit daw po ako nag-report kaagad sa DSWD at sa pulis po. Pero alam po nila, ma'am, kung saan po kung nasan po sila Jobert, ayaw lang nila sabihin. Hindi, tinanong ko po sila, halos lahat na po ng kakilala, kamag-anak na kilala ko, tinanong ko kung nandun sa kanila, kung pumunta o nagparamdam. Sabi po, wala daw. Okay. Later on, kung malaman natin na tinatago nila yan, that could be obstruction, ha? If magsampa na po ng kaso itong si Ma'am Rosemary Pentecostes. No? Pero again, no, I'd like to remind those who are the parties involved dito na yung karapatan po is nasa nanay. Okay? Nanay, sabi mo kanina parang inaakusahan ka na sinasaktan mo daw yung bata. Totoo ba yun? Hindi naman Okay. po. So there is no reason na dapat mahiwalay yung nanay po dito sa bata. Ma'am Rosemary, bibigyan po namin kayo ng update kapag si Sir Jobert de Los Santos at ang inyong anak ay nagkaroon po kami ng impormasyon po sa kanila or kung magmensahe po sa amin si Sir Jobert de Los Santos. Opo, Okay ma'am. po. Salamat po, Ma'am Maraming Rosemary. salamat po, ma'am. Baliw-baliw na po ako, ma'am. Makakaiyak sa inuupahan namin. Yes, ma'am. Ako lang po kasi mag-isa doon. Mabaliw-baliw na po ako kakaiyak. Kailangan niya po maging strong, ma'am. Kakakontak Opo. sa mga kakilala namin, kapamilya namin, kakilala niya, kapamilya niya. Kung sakaling nakita, ipaalam sa akin. Wala daw po sa kanila. Ayan. Tapos alam ko po, may mag-aano na naman na bakit pumunta na po ako dito sa Ay, kay hindi, ma'am. Sir Tulpo. Walang pwedeng question, ma'am, kung bakit kayo humingi ng tulong kay Idol Rafi. Anak niyo na po ang pinag-uusapan dito. Opo. Nawawala yung bata at nananawagan yung nanay. There's nothing wrong with what she has done. Okay?
Sige po. Ma'am Rosemary, maraming salamat po. Magandang hapon po. And muli po, Sir Jobert de los Santos, kung napapanood niyo po ito, please lang po magbigay kayo ng mensahe kay Miss Rosemary. Umuwi po kayo, magpakita po kayo, ipaalam niyo lang po na okay po at ligtas kayong dalawa ng anak po ninyo ni Ma'am Rosemary. Okay? Ma'am, salamat po ha at magandang hapon po.